Binabati kita. Hindi ko akalaing magpapakasal ako ng biglaan sa bunsong tito ng matalik kong kaibigan. Ang card na ito ay pasadikan, no? Isa, may villa ako roon. Ibibigay ko sa iyo bilang bahay natin bilang bagong kasal. At itong isa naman, ay black card na walang limitasyon. Wala itong password. Gastusin mo ang laman nito ayon sa gusto mo. Kailangan kong magmadaling bumiyahe sa Amerika para sa trabaho. Pagbalik ko, hahanapin agad kita. Hindi na kailangan. Sapat na ang pera ko. Gamitin mo na. Kakarehistro pa lang namin ng kasal, binigyan na niya ako ng bahay at pera. Hindi kaya hindi lang siya nakikipagkasundo para takasan ang pamimilit ng pamilya niya, kundi talagang gusto niyang mamuhay ng tahimik kasama ako. Ano? Pinipilit ka na naman ng tatay mo na ipakasal sa isang lalaking 50 anyos para mabayaran ang utang niya sa sugal. Diyos ko, talagang walang kwenta. Yan. Pakakasalan mo na lang ang bunsong tito ko. Mayaman siya, gwapo, malamig ang dating at marangal. Napakabuti pa niyang tao. Tinatawag nga siya ng lahat na isang marangal na binatang malinis ang puso at walang bisyo. Sakto, pinipilit din siya ng pamilya niya na magpakasal. Basta kasal ka na, wala nang magagawa ang tatay mo para pilitin ka pa. CJ! Ang ganda talaga ng villa na ito. Siguro nasa 10 milyon man lang ang halaga nito. Hindi ko akalaing ganito kabukas palad sa akin ang biglaang napangasawa ko. Opo. Sisiguraduhin kong papasok ako sa trabaho sa tamang oras. Ospital ng Minhoi. Magandang araw, GC. Jiang, magandang umaga. Moyen, isang taon ka nang umiikot sa internship. Ngayon ba iaata sa iyo ang mentor mo? Galingan mo. Salamat. Old ko, kakabalik mo pa lang sa bansa, bumili ka na agad ng isang nangungunang pribadong ospital para ibigay sa asawa mo. Grabe, mahal na mahal mo talaga siya. Isang taon akong nasa ibang bansa. Napakarami kong pagkukulang sa kanya. Kulang pa nga ang isang ospital bilang regalo sa kanya. Gusto ko ring makita kung anong klaseng babae ang nakapagpamukadkad sa isang 10,000 taong punong bakal na tulad mo. Jiang Moyen, tumigil ka dyan. Peking doktor ka. Sinabi kong magpa-ultrasound ka, pero ayaw mo. Kaya nanganak ang asawa ko ng isang walang silbing babae. Dahil sa iyo, malapit nang maputol ang lahi ng pamilyang Wang namin. Ginoong Wang, malinaw ang regulasyon ng Estado. Para maiwasan ang diskriminasyon sa kasarian, walang karapatan ang ospital na ibunyag sa pasyente ang kasarian ng sanggol sa sinapupunan. Dahil sa bagay na ito, mahigit 10 doktor at nurse na ang ginulo mo sa ospital. Kung ipagpapatuloy mo pa ito, tatawag ako ng pulis. Wala akong pakialam. Kahit tumawag ka ng pulis, hindi ako matatakot. Hindi ko kailangan ang walang silbing anak na babae na iyon. Bayaran mo ako ng anak na lalaki. Bawat buka mo ng bibig, tinatawag mong walang silbi ang iba. Nakalimutan mo na bang babae rin ang nagsilang sa iyo? Bukod pa roon, noong malapit ng mga anak ang buntis. Dahil gusto mong magkaroon ng anak na lalaki, pinilit mo siyang uminom ng napakaraming mapaminsalang tradisyonal na gamot. Dahil doon, nagkaroon ng matinding pagdurugo ang nanganganak at muntik ng mamatay sa operating table. Ang mga ginawa mong ito ay bumubuo na ng paglabag sa batas. Tumawag na ng pulis ang ospital. Gusto mo ng anak na lalaki. Sa kulungan mo na hingin. Hoy, old ko. Sino ba talaga ang asawa mo? Umabot ka pa sa puntong ibigay ang buong ospital ng Minhoi. Ano ang pakialam mo kung pinainom ko ng gamot ang asawa ko? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi kita pakakawalan. Talagang hindi ka madadaan sa matinong usapan. Tatawag na ako ng pulis. Kung may gusto kang sabihin, sa pulis mo sabihin. Hindi ako basta-basta natatakot. Nawala ang anak kong lalaki. Dahil sa peking doktor na tulad mo, mawawala na ng tagapagmana ang pamilyang Wang namin. Hindi ba doktor ka? Puputulin ko ang 2 kamay mong iyan, tingnan natin kung paano ka pa mag-opera.
Parang nakita ko na ang taong ito dati. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Ilabas ang manggugulong ito. Opo. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako, bitaw. Ko, pare, ang lakas mo rin pala sa babae. Magkayakap pa rin kayo, ayaw pang bumitaw. Ayos ka lang ba? Opo. Ayos lang po ako. Salamat po, GC. Ko, tara na, ko. Ilibot mo naman ako. Gusto kong makita ang regalong ibibigay mo sa asawa mo. CJ. Bakit parang pamilyar ang babaeng iyon? Bakit pakiramdam ko nakita ko na ang lalaking ito dati? Muyen, inggit na inggit ako sa iyo. Unang pagkikita pa lang, nagkaroon ka na agad ng malapit na kontak sa henyong doktor na si Ko Hoi Kan. Ko Hoi Kan. Sinasabi mong siya ang sikat na gininto ang kamay ng cardiothoracic surgery. Siya nga. Hindi lang siya maladyos na doktor. Tagapagmana rin siya ng Koshai Group at bagong punong direktor ng ospital natin. Balita ko, bumalik siya ngayon sa bansa para magtrabaho sa ospital natin. Pero babalaan muna kita. Si Ilchi. Ko ay likas na malamig, kaya tinatawag pa siyang mongheng walang pagnanasa. Sikat siya sa pagiging hindi malapit sa mga babae. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Ang eksena kanina, talagang pang pelikula. May ilang tao, porke may kaunting ganda, gusto pang akitin si Ilsi. Ko, Liun Huyan. Ikaw at si Muyen ay magkasabay na intern. Paano mo nasasabi iyan? Wala naman akong binanggit na pangalan. Ano ang nangyayari? Bakit ang ingay ninyo? Director T. May malaking balita. Kababalik lang ni Pangulong Ko sa bansa. Siya ang mamamahala sa gawaing pang-operasyon ng ospital. Para maging pamilyar siya sa kapaligiran ng ospital. Personal siyang pipili ng isang intern na magiging estudyante niya. Malamang isa sa inyong dalawa ang pipiliin. Kaya dapat galingan ninyo. Kailangan pa bang sabihin? Siguradong ako ang pipiliin ni Ilsi. Ko. Chay, Ko, nadala ko na po sa inyo ang dalawang intern na may pinakamahusay na performance sa rotation ngayong taon. Magandang araw po, GC. Ko, ako po si Liun Huyen. Isang buong taon na po akong nagsasanay sa ospital ng Minhoi. Napakahusay po ng kakayahan ko sa lahat ng aspeto. Sa aspetong panglalaki ba? Director T. Ay, assign ninyo siya. Ituloy mo. Ay-assign ninyo siya sa Andrology Department para sa rotation. Tandaan ninyo, kailangan niyang madaanan ang lahat ng posisyon. Kung hindi niya matatapos, hindi siya pwedeng maging regular. Chay, Ko, paano po ninyo nagawang ganoon? Bakit? Wala bang bisa ang sinabi ni Ilsi? Ko, hindi po. Hindi po ako nangangahas. Sige na, labas na. Bilis. Parang pamilyar pa rin siya sa akin. Saan ko ba talaga nakita ang lalaking ito? Ano pang tinititig mo dyan, dumating na ang pagkakataon mo? Magandang araw po, GC. Ko, ako po si Jiang Muyen. Jiang Muyen. Bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Chay, Ko, may dumi po ba sa mukha ko? Wala. Tungkol sa nangyari kanina, noong dumating at nanggulo ang pamilya ng buntis. Sa tingin mo, tama ba ang naging paghawak mo sa sitwasyon? Kung titingnan mula sa panig ng pamilya ng pasyente, naiintindihan ko ang nararamdaman nila. Pero malinaw ang regulasyon ng Estado. Hindi pwedeng ibunyag ng doktor ang kasarian ng sanggol. Ito ay para mapigilan, kahit papaano, ang diskriminasyon sa kasarian sa lipunan. Sa tingin ko, wala naman akong ginawang mali. Mabuti. Tandaan mong mabuti. Mas mahalaga ang etika ng doktor kaysa sa husay sa medisina. Jiang Muyen, ako po. Pasensya na. Sasagutin ko lang ang tawag. Ko Hoi Kan. Vuvai. Magsalita ka ng maayos. Tito, may asawa bang kagaya ninyo? Kakapakasalin niyo lang sa best friend ko, tapos umalis agad kayo ng bansa at pinaghintay siya ng isang buong taon. Aba, prinsesita. Noon, may biglaan akong mahalagang trabaho kaya ako umalis ng bansa. Wala akong pakialam.
Ngayong araw, kailangan ninyong sunduin pa uwi ang tita ko. Kung hindi, hindi ko na kayo kikilalaning tito ko. CJ. Ngayong araw, sisiguraduhin kong may uwi ko siya. Ayos, mabuti naman. Ibibigay ko sa inyo ngayon ang contact info niya. Kailangan ninyong bumawi sa kanya ng bongga. Siguradong babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa kanya nitong nakaraang taon. At mamumuhay ako ng maayos sa piling niya. Director T. Sa tingin mo, ano ang pinakamagandang iregalo kapag makikipagkita sa isang babae? Chay, ko, pagdating sa mga babae, mas tama sigurong si Giang ang tanungin ninyo. Bata pa naman siya. Jiang, tulungan mo naman ang guro mo. Depende pa rin po kung sinong babae ang gusto ninyong kitain, doktor. Ang asawa ko. Hindi ko akalaing sa bata pa ninyong iyan. May asawa na pala kayo. Hindi ko tuloy maisip kung anong klaseng babae ang magiging asawa ng guro ko. Chay, ko, may usap-usapan sa loob ng industriya. Pagka-uwi ninyo raw ng bansa, gumastos kayo ng mahigit 100 milyon para bilhin ang ospital ng Minhoy namin para lang iregalo sa inyong may bahay. Totoo pala ang chismis. Totoo, binili ko ang ospital na ito para bumawi sa asawa ko. 1 taon akong nasa ibang bansa. Siguradong marami siyang tiniis na sama ng loob. Kahit ganito ang kabayaran, malayo pa rin ito sa sapat. Huwag ninyong ipagsabi ito kahit kanino. Nakakainggit naman talaga. Sobrang mahal ninyo ang asawa ninyo, doktor. Balik tayo sa usapan. Sa unang pagkikita namin, Moyen, sa tingin mo, ano pang regalo ang dapat kong dalhin? Doktor, matagal na po kayong hindi nakikita ng asawa ninyo. Mas pahahalagahan siguro niya ang pagsama ninyo sa kanya. Maaari po kayong bumili ng ilang maliliit na regalo. Tapos magtakda ng oras para isama siya kumain o manood ng scene. May punto si Moyen. Direktor Te, ipagbilin mo ito sa mga nasa ibaba. Jiang Moyen, mula ngayon, ikaw ang magiging nag-iisa kong estudyante. At siya ring personal kong assistant. Personal assistant. Ano pang hinihintay mo, batiin mo na ang guro mo. Hindi pa kailanman tumanggap ng estudyante si Ilse. Ko, ikaw ang una, doktor. Naayos na po ang lahat ng regalong inihanda ninyo para sa asawa ninyo. Mabuti. Mukhang hindi ako nagkamali ng pinili. Hindi lang mahusay ang etika at kasanayan mo sa medisina, maingat at masinop ka rin sa trabaho. Hindi masama. Magaling kang estudyante. At mabuti ka ring assistant. Sobra naman po ang papuri ninyo, doktor. Mga dapat ko lang po itong gawin. Nakakainggit talaga ang asawa ninyo. Ganyan ninyo siya kamahal at alagaan. Napagod ka ngayong araw. Umuwi ka na at magpahinga. Tatawagan ko ang asawa ko. Opo, doktor. Director, papunta na po ako. Hello. Hello, magandang araw. Sino ito? Hindi pala nakasave ng asawa ko ang numero ko. Ayos lang. Marami pa tayong panahon para unti-unting makilala ang isa't isa. Ako si Kokendan. Kokendan. Hindi mo na maalala. Ako ang asawa mo. Baby, buntis ka. Huwag kang takbo ng takbo kung saan-saan. 1 taon pa lang tayong magkahiwalay. Naghanap ka na agad ng iba. At buntis ka pa sa anak ng ibang lalaki. Hindi ko akalaing makakapag-asawa ako ng babaeng kasing immoral mo. 3 buwan pa lang ako. Mabait na asawa, makinig ka. Bakit niya binaba ang tawag? Ang labo naman. Hello, Vuvay. Ayan. Nakita mo na ba ang tito ko? Tito mo. Hindi ba nasa abroad siya? Hindi ka ba niya hinanap? Nakauwi na siya. Sinabi pa niyang aalagaan ka niya ng maayos. Hindi ka ba niya kinontak? Hindi. Ayan. Umuwi ka muna at maghintay sa bahay. Tatawagan ko agad ang tito ko at sasabihin kong hanapin ka niya. CJ, uuwi ako at maghihintay. Bakit hindi pa rin siya nagre-reply?
Mo yan. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Ang lalim ng eye bags mo. Medyo napuyat po ako. Si Vuvi kasi kung ano-ano ang sinabi. Darating daw ang asawa ko para hanapin ako. Ang ending, buong gabi akong naghintay pero ni Anino, wala. Hindi pwedeng operahan ang pasyente kung hindi pa pumipirma ang pamilya. Kailangan ko pa bang ituro sa iyo ang simpleng kaalamang iyan? Kung kulang ka sa tulog, huwag ka nang pumasok ngayon. Pumunta ka sa duty room at bumawi ka ng tulog. Ano bang nangyari sa guro mo ngayon? Maayos naman siya kahapon, pero ngayon parang nakainom ng pampasabog. Hindi ko rin alam. Hindi ka pa ba tatayo? Balak mo bang humiga sa kandungan ko habang buhay? Pasensya na po, doktor ko. Naging bastos po ako sa inyo. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Ituloy natin ang pag-ikot sa mga ward. Mo yan. Pangalawang beses ka nang iniligtas ni Easy. Ko, napapansin mo ba? Parang ibang-iba ang trato niya sa iyo kumpara sa iba. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nag-aalala lang sa akin si doktor ko. At saka, may asawa na siya. Kapag kumalat ito, madaling magkamali ng intindi ang asawa niya. Miss, ang ganda mo. Mali po ang pinuntahan ninyo. Miss, ang ganda mo. Masakit dito sa akin. Ginoo, pakiusap, igalang ninyo ang sarili ninyo. Lahat ba ng babaeng doktor sa ospital ng Minhoy? Ganito kaganda ang katawan. Ano ang ginagawa ninyo? Naglakas loob kang sampalin ako. Shareholder ako ng ospital ninyo. Lagot na. Si President Ryu ay shareholder ng ospital ng Minhoy. Nasampal ko pa siya. Siguradong matatanggal ako. Isang hamak na doktor na tulad mo, naglakas loob na pagbuhatan ako ng kamay. Ngayong araw, tuturuan talaga kita ng leksyon. Sa harap ko pa mismo, pinangahasan mong hawakan ang tao ko. Ryu Chaivan, mukhang sawa ka na sa buhay. Sinaktan mo ako. Sino ka? Doktor ko pala. Kung sa iyo ang magandang babaeng ito, hindi ko muna siya gagalawin. Kapag nagsawa na si Ilse, ko sa kanya balang araw, iwan mo na lang siya sa akin. Humingi ka ng tawad sa estudyante ko. Chay, ko, anong klaseng biro iyan? Isa akong shareholder ng ospital ng Minhoy. Pinagsusori mo ako sa munting dilag na ito. Hindi ka ba natatakot na bawiin ko ang puhunan ko? Doc. Chay, ko, paano kung ipahiram mo muna sa akin ang magandang doktor na ito ng ilang araw? Tapos magdadagdag ako ng 10 milyon na puhunan. Gusto mo na bang mamatay? Mukhang nakalimutan mo na. Bukod sa pagiging doktor, may isa pa akong pagkakakilanlan. Ako ang tagapagmana ng Koshi Pharmaceutical Group. Malaki nga ang 10 milyon. Pero malayong malayo iyon sa dignidad ng estudyante ko. Tagapagmana ng Koshi Pharmaceutical Group. Batang president ko. Batang president ko, nagkamali ako. Nagkamali ako. Simula ngayong araw, bawiin ang pagiging shareholder ni Ryu Chaivan. Puputulin ng Koshi Group ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Ryu. Dalhin ninyo ang walang hiyang ito sa presinto. Chay, ko, nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Halika rito. Hindi ko akalaing ipagtatanggol ninyo ako, Doc. Doc, ako. Pasensya na po, Doc. Hindi ko po talaga sinasadya. Sabi ng lahat, malamig at mataas ang dating ninyo. Ang tipo ng perpektong lalaking hindi natitinag ng tukso. Totoo nga, iba pala talaga kapag nakita sa personal. Bumalik ka rito. Sabihin mo, ano ang kailangan mo sa akin? Doc, salamat po sa pagtulong sa akin kaninang umaga. Hindi na kailangan. Estudyante kita.
Sanay akong protektahan ang mga taong sakop ko. Doc, napansin ko pong parang hindi maganda ang mood ninyo ngayon. Hindi po ba naging maayos ang pagkikita ninyo ng asawa ninyo kagabi? Siguro ayaw niya talaga akong makita. Doc, kahit hindi ko po alam ang nangyari. Sa isang kasing husay ninyo, sigurado akong hindi rin basta-basta ang asawa ninyo. Baka may hindi lang kayo pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan lang. Kahapon, kahit narinig ko sa telepono na may tumawag sa kanya na asawa, wala naman po iyong pinatutunayan. Paano kung hindi pagkakaintindihan lang talaga? Doc, bakit po ninyo ako tinititigan ng ganyan? Buti pinaalala mo sa akin. Kung hindi, baka tuluyan na akong nabulag sa maling akala. Kung hindi ka abala ngayon, samahan mo akong pumili ng regalo para sa asawa ko. Wala pong problema. Director Tai, 1 taon nang nag-intern si Muyen. Panahon na para maging regular siya, hindi ba? Tama po si E.C. Ko. Gawing triple ang sweldo niya. At buwan-buwan, 50,000 ang hiwalay na ipasok sa card ko. Gantimpala ko ito sa iyo. Salamat po, Doc. Napakabukas palad ninyo talaga. Sana po kayo ng asawa ninyo ay makalampas sa ulap at muling makita ang liwanag ng buwan. Hello, Vevay. Yan. Kahapon, pinaasa ka ng bunsong tiyuhin ko. Ngayon, sisiguraduhin kong kakalagkarin ko siya sa harap mo at pagsusorihin siya sa iyo. Hindi na kailangan. Huwag kang mag-alala. Malapit na akong makarating sa bahay mo. Ngayong gabi, sasamahan kitang makipagkita sa kanya. Kapag nangahas pa siyang hindi sumipot, gigisingin ko siya sa katotohanan. Kung makikipagkita ako sa asawa ko, dapat ba akong maghanda ng regalo? Muyen. Doktor, dumating ka na pala. Maligayang pagdating, President ko. Maligayang pagdating, Ginang. Hindi ako ang Ginang. Handa na ba ang mga kailangan ko? President ko, ang mga regalong ipapadala ninyo sa Ginang ay handa na po lahat. Sinadya ni Doktor na putulin ang manager. Siguro ay ayaw niya akong mapahiya kaya iniligtas niya ako. Napakabait talaga ni Doktor. Diyos ko. Bumili siya ng ilang dosenang limited edition na bag na milyon-milyon ang halaga na parang wala lang. May singsing pang diamante na nagkakahalaga ng 10 milyon. Anong klaseng babae kaya ang asawa ni Doktor para alagaan niya ng ganito? Nakakainggit siya. Tara na, maglibot tayo roon at pumili pa ng ilang bagay. Gusto mong bumili ng kurbata? Opo, gusto kong bumili ng magandang kurbata. Para iregalo. Sa asawa ko. Ikaw, may asawa ka na? Opo. Ito ang unang beses kong pumili ng kurbata para sa asawa ko. Hindi ko alam kung alin ang mas babagay. Doktor, pwede po ba ninyo akong tulungang pumili? Maganda ang tunay na silk na may asul na guhit doon. Madaling ternuhan at mukhang marangal. Hindi madaling magkamali. Kung ako ang asawa mo, magugustuhan ko ito. Pakibalot ito para sa akin. Hindi ko akalaing sa labas ng trabaho, napakaalalahanin pala ng estudyante kong ito. Doktor, handa na po lahat ng regalo ninyo para sa asawa ninyo. Ayos po ba ang suot ko ngayon? Doktor, krimen na po ang sobrang kagwapuhan ninyo. Kung ako ang asawa ninyo, siguradong mahihimatay ako sa kagwapuhan ninyo. Ikaw talaga. Ay, nga pala, Doktor. Muntik na ninyong makalimutan ang pinakamahalagang bagay. Ito ang balak ninyong ibigay sa asawa ninyo, ang kontrata sa paglilipat ng ospital. Salamat! Hindi ko mawari kung gaano kahusay ang asawa ninyo.
Para maging karapat-dapat sa isang lalaking gwapo, dapat magmahal, banayad at maalaga tulad ninyo. Doktor, dumating na ang kotseng tinawag ko. Mauuna na po ako. Sana maging masaya ang pagkikita ninyo ng asawa ninyo. Tito, kapag hindi pa kayo pumunta para sunduin ang tita ko, magagalit na talaga ako. Isang taon na ang nakalipas, dahil sa trabaho, lumipad kayo papuntang Amerika at hindi man lang inisip ang nararamdaman niya. Alam ba ninyo kung paano siya nabuhay nitong nakaraang isang taon? Kasalanan ko iyon. Hindi ba nga bumabawi na ako ngayon? Wala akong pakialam. Ngayong gabi, kailangan ninyong iuwi ang matalik kong kaibigan, ang tita ko na si Giang Muyen. Ano ang pangalan ng tita mo? Giang Muyen. Giang Muyen. Giang. Mo. Yen. Tito, nakakainis kayo hanggang sa gusto ko ng sumabog. Pati ba naman pangalan ng sarili ninyong asawa, nakalimutan ninyo? Ang pangalan niya ay Giang Muyen. Muyen, parang ambon sa dapitapon at malamig na ulan. Kumusta, Yise? Ko, ako si Giang Muyen. Kaya pala pakiramdam ko pamilyar ang pangalang Giang Muyen. Yun pala, kapangalan niya ang asawa ko. Hello, Tito. Kohoy Ken. Nakikinig ba talaga kayo sa sinasabi ko? Narinig ko na. Puntahan ninyo na siya ngayon din. Siguraduhin ninyong aalagaan ninyo siya ng mabuti. Darating ako sa loob ng 10 minuto. Maghintay ka lang dyan. Stars light up the sky, whisper by my side. Ayan, sa wakas bumalik ka na. May magandang balita ako. Darating ang bunsong tito ko ng eksaktong alas 8. Siya mismo ang nagsabi sa telepono. Lagi siyang nasa oras. Kapag sinabi niyang alas 8, darating siya ng eksaktong alas 8, sakto sa segundo. Kailangan ko bang magpalit ng damit? Hindi na, Lian. Ang ganda mo na sa suot mo ngayon. Maghintay ka na lang at salubungin ang pag-ibig ng tito ko na parang alon sa dagat. Pagdating ng araw, 3 taon, 2 anak, may mga kapatid na akong kalaro. Huwag ka nang kung ano-ano ang sinasabi, Vivay. Kinakabahan ako. Ano naman ang ikakakaba mo, mag-asawa naman kayo. Ikaw, umupo ka lang dito ng mabait at maghintay. 1 minuto na lang, alas 8 na. Magkikita na kayo. Giang Muyen, huwag kang kabahan. Hindi naman ito unang pagkikita ninyo. Nakita mo na siya noong ikinasal kayo. Limang segundo na lang. Tita, bilis, bilis. Buksan mo na ang pinto. Salubungin natin ang tito ko. 5, 4, 3、2、1。Oh, every time I see you. Ang tito ko. Ano ang nangyayari? Kahit gumapang siya, nakarating na dapat siya ngayon. Anong oras na ba? Baka naligaw siya ng pinuntahan. Siguradong pumunta siya sa villa na ibinigay niya sa akin noon. Pinatira ko muna roon ang isang batang mag-asawa mula sa probinsya na nagpunta rito para magpatingin. Asawa, sino iyan sa ganitong oras? Asawa. Tama, asawa ko siya. Sayang, akala ko bibigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. Hindi ko inakala na noong nakaraan, hindi pala iyon isang hindi pagkakaunawaan. Ano bang problema ng taong ito? Ang daming mamahaling plaka ng sasakyan.
Chay, Jiang, magandang araw po. May lalaki bang pumunta rito kanina para hanapin ako? Iyong mga regalo roon nagkakahalaga ng ilang milyon. Kapag sinabi ko, parang sayang lang ang grasya. Wala po. Gabi na po, paano pa naman may pupunta rito? Naiintindihan ko. Magpahinga na kayong dalawa. Hello, Tito. Ano ba ang nangyari sa inyo? Hindi ba malinaw na nating napag-usapan, susunduin ninyo ang tita ko? Wala akong ganoong asawa. Ano po ang sinasabi ninyo, Tito? Ano ba talaga ang nangyari? Wala. Sabihin mo sa babaeng iyon. Nababayaran ko siya ng 50 milyon bilang kabayaran. Sabihin mo rin sa kanya na pumili siya ng oras para makipagdiborsyo. Kabayarang 50 milyon. Ano bang kabaliwan ito ng tito ko? Anong 50 milyon? Wala iyon, tita. Sabi ng tito ko, para makabawi sa iyo, padadalhan kanya ng 50 milyon bilang panggastos. Ganito ba talaga ang mayayaman, magwaldas ng pera na parang namumudmud lang ng candy? Yan, kumain na muna tayo. Hayaan mo siya. Mukhang may maling akala ngayon ang tito ko tungkol kay Ian. Mukhang malabo ng asahan na siya mismo ang manligaw kay Ian. Kung ganoon, ako na lang ang manliligaw para sa kanya. Munting Vivay, hinahanap mo ba ako? Kuya Chainam, maupo ka na rito. Kuya Chainam, magkape ka muna. Tama na ang pambobola. Kapag ganito ka, medyo kinakabahan ako. Sabihin mo na, ano na namang gulong gusto mong ipaayos sa akin? Kuya Chainam, narinig ko, magdaraos ang pamilya ninyo ng kumperensyang medikal. Kumusta na ang paghahanda? Sa pagkakataong ito, inimbitahan namin ang lahat ng haligi sa larangan ng medisina at mga kumpanya ng gamot. Nabalitaan nilang libreng gamutan ito at pangangalap ng pondo para sa mga pasyente sa kabundukan. Kaya masigla silang lahat na sumuporta. Siguradong magiging isang napakagarbong kumperensyang medikal ito. Kuya Chainam, nakiusap na ako kay Tito Le at nakakuha na ako ng 2 imbitasyon. Pagdating ng oras, samahan mo akong dalhin ang tito ko, ha? Bakit hindi mo na lang ibigay ng diretsyo sa tito mo? Hindi mo ba alam kung gaano kapihikan ang tito ko? Lagi niyang sinasabing nakakainip ang mga ganitong gawain. Pero napakahalaga ng kumperensyang medikal na ito. Sabi ng nanay ko, dapat may pumunta talaga. Kaya ikaw na ang magdala sa kanya para sa akin, ha? Ano naman ang mapapala ko kung tutulungan kita? Naku, Kuya Chainam, ikaw na talaga ang pinakamabait. Sige na, pumapayag na ako, pumapayag na. Ayos. Narinig ko na may bahagi rin sa kumperensya para sa subastang pangkawang gawa. Gusto kong bilhin ang pinakamahal na singsing ng hangting sa subasta. Kahit gaano pa kataas ang presyo. Ibilhin mo ito gamit ang pangalan ng tito ko. Binibini. Ang singsing ng hangtin ay dating koleksyon ng maharlikang pamilya. Napakataas ng kalidad nito, hindi sapat na may pera ka lang para mabili ito. Baka marami ang may gustong makakuha niyan. Ang singsing na ito ay regalo ko sa magiging tita ko. Kahit gaano pa kamahal, bagay ito sa kanya, di ba? Kuya Chainam, tulungan mo naman ako. Sige, kung tutulong na rin lang, lubusin na natin. Hahanapin ko na si Hoi Kan ngayon. Ayan. May kumperensyang medikal bukas sa Hotel Dido. Pinipilit ako ng nanay ko na pumunta. Pero may usapan na ako sa mga kaibigan, kaya ikaw na ang pumunta kapalit ko para masaya. Wala na talaga akong magagawa sa iyo. Pumayag ka na, alam kong ikaw ang pinakamabait. Kapag nakilala ni Ayen ang tito ko at natanggap niya ang regalo nito, siguradong mahuhulog ang loob niya sa tito ko. Heto, imbitasyon para sa kumperensyang medikal bukas. Alam mo naman, hindi ako interesado sa mga ganitong okasyon. Ituring mo na lang na pagkakataong makakilala ng ilang tao. Sa mga ganitong kumperensyang medikal, ang mga kumpanya ng gamot na pumupunta roon ay puro pakikipagkilala lang ang pakay. Iilan lang talaga ang may tunay na puso ng manggagamot. Ano ang karapat dapat kilalanin doon? Hindi rin sigurado. Jiang Muyen. Sinong Jiang Muyen? Sino pa bang Jiang Muyen? Siyempre ang asawa mo, si Jiang Muyen. May 2 bang Jiang Muyen? Jiang Muyen din ang pangalan ng estudyante ko. Pero puro kilalang tao sa larangan ng medisina ang nasa kumperensya. Malamang hindi makakakuha ng ganitong imbitasyon ang babaeng iyon. Ganoon ba talaga kalaki ang pagkakataon? Huwag mong sabihing ang estudyante mo pala ang asawa mo. Pag-ibigang guro at estudyante ba ito? Hindi. Nakita ko na ang asawa kong iyon.
Hindi siya kamukha ni Nguyen. Pero sa tingin ko, gustong-gusto ni Vuvi ang maliit niyang tita. Noong nakaraan, sinabi mong nilagyan kanya ng sungay. Baka may hindi pagkakaintindihan lang. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko. Paano pa yon magiging peke? Huwag na nating pag-usapan. Sa anumang kaso, napagpasyahan ko ng makipagdiborsyo. Kung ganoon, pupunta ka pa ba sa subasta? Pupunta. Lilinawin ko ang bagay na ito. Para matapos na agad ang diborsyo. Hindi nga, old ko. Makikipagdiborsyo ka mismo roon, grabe, seryoso ka. Bulwagan ng subasta. Bakit nandito rin siya? Nakinig ka ba kay Vuvi at gusto mong pagtambalin kami? Alas 8. Lilitaw ang taong iyon ng alas 8. Pagdating noon, malalaman mo ang lahat. Mas mabuti kung kaya mong panindigan ang sinabi mo. Vuvai, 2 oras na lang at magsisimula na ang handaan. Ang damit na ito, banayad pero elegante at disente, mahinhin pa rin tingnan. Ito na ang kunin natin. Bagay na bagay din ang sapatos na ito. Vuvai, dadalo lang naman ako sa isang handaan para tulungan ka. Kailangan ba talagang bonggang-bongga ang ayos ko? Yan, hindi mo kasi alam. Ang tao, gumaganda sa sutla. Ang kabayo, gumagaling sa magandang syahan. Kung dadalo ka sa ganitong pagtitipon ng medisina na puno ng alta sosyedad, dapat todo porma. Pagkatapos kitang ayusan at lagyan ng make-up, kailangan ko nang umalis agad. Pagpasok mo roon ng kumikinang, siguradong mabubulag sa ganda mo ang lahat ng bisita. Direktor, paano naman ang make-up at buhok? Natural na maganda si Ayen. Kaunting ayos lang, sapat na. Direktor, 10 minuto na lang. Ang ganda. Sobra ang ganda. 1 minuto na lang. Maghintay ka pa ng kaunti. Mas mabuting huwag mo akong bigin. 5、 4. 3、2。Hindi ko akalaing siya pala. Hindi ba siya ang campus beauty natin noon? Si Jiang mo yan. Ganyan ka sexy ang suot mo. Manghuli ka ba ng mayamang sugar daddy? Tumabi ka. Hindi mo pa rin alam, di ba? Pagkatapos kong magtapos, nagtayo ako ng isang malaking kumpanya. Ibang-iba na ang estado ko ngayon kumpara noon, langit at lupa ang pagitan. Sa tingin ko, may dating ka pa naman. Ganito na lang. Bibigyan kita ng 100,000 bawat buwan. Maging babae ka sa kama ko. Allowance na iyon. Ano sa tingin mo? 100,000 lang ang hawak mo at gusto mo nang bumuhay ng iba. Sa mundo ng mga mayayamang pangulo, baka nasa listahan ka pa ng mahirap. Tumabi ka. Akala mo ba campus beauty ka pa rin na hinahabol ng lahat? Malaking pabor na nga sa iyo na napansin kita. Hoy, sandali. Huwag mong sabihing may iba nang bumubuhay sa iyo. Ang liit ng mukha mo at ang lambot tingnan. Huwag mo akong hawakan. Manyak, naglakas loob kang saktan si Kuya Ken namin. Kuya Ken, ayos ka lang ba? Jiang mo yan. Pinapayuhan kitang huwag piliing maparusahan kapag maayos kitang kinakausap. Sumunod ka at pagsilbihan mo ako. Sisiguraduhin kong mamumuhay ka ng masagana. Kuya Ken, nandito pa naman ako. Gawin natin siyang kapatid mo. Mas kapana-panabig kapag ganoon ang laro. Ano, napag-isipan mo na ba? Sumama ka na lang ng maayos sa akin. Saan naman galing ang walang kwentang ito? Naglakas loob kang galawin ang tao ko. Sino ka para murahin ako ng ganyan? Tinuturuan ko lang itong magandang dalaga. Bakit ka nakikialam para sa kanya? Ako ang asawa niya. Hindi nga, Jiang mo yan. Ganito na ba kalala ang trip mo? Nagbayad ka pa ng lalaking magpapanggap na asawa mo. Siguro 100 yuan lang bawat araw ang bayad mo sa kanya, ano? Siyempre naman. Amoy kahirapan siya mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung paano nakapasok sa ganitong sosyal na lugar ang ganitong basura. At naglakas loob pang bastusin ako. Ipapabaldado ko kayo ngayon din. Kayo dyan. Kuya Ken, may kasama silang mga tao. Baka mas mabuting umatras muna tayo. Huwag nating maantala ang mahalagang pakay. Tama. Hindi pwedeng masira ang mahalagang pakay dahil sa kanila. Tara. Ayos lang ba ang mukha mo?
Ayos lang po ako. Napakaganda mo ngayon. 很漂亮。 Pero bakit ka pumunta sa ganitong lugar? Hindi ko po ililihim sa inyo, doktor. Pumunta po ako rito kapalit ng isang kaibigan. Kung hindi, sa isang okasyong puro makapangyarihan at kilalang tao ang bisita. Paano makakapasok ang isang ordinaryong munting doktor na tulad ko? Ganoon pala. Kayo naman po, GC. Ko, may hinahanap ako. Sabay na tayong pumasok. Sa wakas, napagsama ko rin silang dalawa sa iisang lugar. Ayos na. Ang matchmaker na ito. Oras na para umatras matapos magtagumpay. Pakisabi kay UC. Ko, may emergency sa bahay, mauuna na ako. Sige, umalis ka na. Pangulong Ko, may emergency na kailangan ninyong asikasuhin. Lalabas muna ako sandali. Maupo ka muna. Opo. Miss, maaari ko bang malaman ang pangalan ninyo? Tutulungan ko kayong hanapin ang upuan ninyo. Hindi na kailangan. Ako na ang hahanap. Miss, sa kilos mong lingon ng lingon at palihim na sumisilip, baka isa kang internet celebrity na nakapasok dito para maghabol ng clout. Hindi po. Dumalo lang ako kapalit ng kaibigan ko. Marami na akong nakitang tulad mo, kumakapit sa clout para sumikat online. Puro kasinungalingan ang bibig para lang sa murang views. Aalis ka ba ng kusa? O ipapatawag ko pa ang security para ilabas ka. Pakiusap, kausapin ninyo ako ng may kaunting respeto. Sinabi ko na, hindi ako internet celebrity. May imbitasyon ako kaya ako nandito. Talagang wala siguro akong magawa kaya nag-aksaya pa ako ng laway sa taong tulad mo. Palabasin ninyo siya para sa akin. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas. Ginoong Ko, tao ko siya at nangangahas ka pa rin galawin. Mukhang sawa ka na sa buhay. Tao ninyo siya. Siya ba si Ginang Ko? Huwag kang gagalaw. Sumama ka sa akin ng maayos. Ayokong mapalayas ang estudyante ko ng ganoon kaawa-awa ang itsura. Pangulong Ko, Ginang Ko, dito po ang daan. Ginang Ko, hindi ko akalain na maupo pala ako sa pwesto ng asawa ni teacher. At magpapanggap pa bilang siya kahit minsan. Mahal na mga binibini at Ginoo, magandang gabi sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa charity auction ng medical summit na ito. Ang buong halagang malilikom mula sa auction ay ililipat sa charity fund para makatulong sa mahihirap na lugar at gagamitin sa pagtatayo ng mga rural hospital. Ngayon, opisyal nang magsisimula ang auction. Ang unang item sa auction na ito ay isang bagay mula sa panahon ng Tang. Pakitingnan ang ipinapakita. Ang huling item sa auction na ito ay ang maharlikang singsing ng hangtin. Ang ganda, mahal. Gusto ko nito. Ito mismo ang pinapangarap ng bawat babae. 30 milyon. Fudong Real Estate. 40 milyon. Qdong Electronics. 80 milyon. May ilang tao rito. Nabihis na parang matagumpay. Pero sumali sa auction at ni isang sentimo ay ayaw ilabas. Ako na ang nahihiya para sa kanila. Magbid ka na lang kahit ano. Hindi naman yata magandang tingnan iyan. Charity ito. Kahit magkano ang ibigay, hindi maituturing na sobra. 100 milyon. 100 milyon pa talaga. Gusto kong makita. Kung kaya bang maglabas ni Giang mo yan ng 100 milyon. Koshi Medical and Pharmaceutical Group, Kohoikan. 200 milyon. 200 milyon, unang tawag. 200 milyon, ikalawang tawag. 200 milyon, ikatlong tawag. Naibenta. Ang set ng singsing na ito ay ihahandog sa asawa ni Ginoong Ko. Jiang mo yan. Ako.
Sasagutin ko muna ang tawag. Vuvay. Tito. Natanggap na ba ng tito ang singsing na ipinadala ko kay Ian gamit ang pangalan ninyo? Ikaw pala ang nag-ayos tungkol sa singsing. Maling tao ang nabigyan mo. Si Ian ko iyon. Sa totoo lang, hindi naman siya pumunta rito ngayon. Ako. Ano? Paano nangyari ito? Sasabihin ko sa iyo mamaya. Aayusin ko muna ang kalituhang ito. Sigyang mo yan pala ang ginang ng tagapagmana ng pamilyang ko. Paano nangyari iyon? Paumanhin, binibini. Kakatanggap ko lang ng balita. Ang singsing na ito ay hindi para sa inyo. Ayos lang, ayos lang. Sabi ko na nga ba, paano naman kayo naging asawa ko, Zizi? Ko. Mali lang pala ang taong napagbigyan matapos ang lahat ng gulong iyon. Sabi ko na nga ba, may mga taong wala namang tsansang maging ginang ang yaong master ko. Jiang mo yan. Lumuhod ka ngayon sa paanan ko. Yumuko ka at aminin mong talo ka. Mamaya, ibibili kita ng isa pang singsing sa subasta. Ano? Karapat-dapat ka ba? Pakidala rito ang singsing ng hangting. Jiang mo yan. Ibinibigay ko sa iyo ang singsing ng hangting na ito. Wow, ang romantic naman. Hindi pwede. Hindi ko ito matatanggap. May iba talaga, namamagana ang mukha pero pilit pa rin nagpapanggap na bigatin. Nagpapanggap pa siyang yaong master ko. Sino ba ang hindi nakakaalam na hindi kailanman dumadalo si yaong master ko sa ganitong mga okasyon? Kaninong bahay ba nakawala sa tanikala ang tulad mo? Naglakas loob kang insultuhin ako. Security, nasaan ang security? Hilahin ninyo na palabas ang dalawang salot na ito. Sino iyon? Bakit ang ingay dito? Presidently, may nanggugulo rito sa kaayusan ng subasta. At walang takot pa siyang nagpapanggap na yaong master ko. Tuturuan ko sana siya ng leksyon. Kilala mo siya. Hindi ko kakayaning makipagkilala sa kanya. President Le, nag-usap na tayo noon, di ba? Sinabi pa ninyong ipapakilala ninyo sa akin si yaong master ko. Anong karapatan mong saktan ang lukyan namin? Tama na. Hindi ako nananakit ng babae. Young Master Lee, ang ginagawa ninyo ay, bulag ka ba kahit may mata ka? Ang taong nakatayo sa harap mo, ay ang tagapagmana ng pamilyang ko, si Ko Hui Kan. Ko. Young Master Ko. Siya pala talaga si Young Master Ko. Paano nangyari iyon? Hindi ka pa ba aalis? Opo. Paalam, Young Master Ko. Malawak ang inyong pangunawa. Huwag na po ninyong patulan ang hamak na tulad ko. Huwag po ninyo akong gantihan. Sige na, mga ginoo at binibini. Dito na nagtatapos ang pagtitipon ngayong araw. Maaari na kayong umalis. Ganoon ba talaga iyon nakakatawa? Matagal na akong nairita kay Lukien. Noong nasa universidad kami, lagi niyang ginagamit ang yaman ng pamilya niya para guluhin ang mga estudyanteng babae. Kaso may kaunting impluensya ang pamilya niya, kaya walang makagalaw sa kanya. Chay, Ko, ang galing ninyo pa rin talaga. Parang nag-alis kayo ng salot sa bayan. Nga pala, Yi, Si. Ko, ibabalik ko sa inyo ang singsing. Hindi mo ba gusto? Ganito ka mahalagang bagay. Sinong babae naman ang hindi magkakagusto? Pero ang regalong nagkakahalaga ng 200 milyon ay malaking donasyon na katumbas ng singsing. Kailangang magbayad ang tatanggap ng 20% personal income tax, ibig sabihin 40 milyon. Talagang hindi ko iyon kaya. Ikaw nga ang pinakamahusay na intern ng ospital. Kwentado mo ito ng napakalinaw. Kaya ito, Doc, mas mabuti pong bawiin ninyo. Binili ito ng pamilya ko para sana iregalo sa asawa ko. Pero napagdesisyonan ko nang hiwalayan siya. Kaya hindi na rin kailangan ang regalong ito. Kung itatago ko pa, dagdag sakit ng ulo lang. Doc, hihiwalayan ninyo po ang asawa ninyo. Bakit po? Wala namang dapat ikwento. Siguro hindi lang talaga kami magkauri ng landas. Pero dati lagi ninyong iniisip na dapat ninyong tratuhin ng mabuti ang asawa ninyo. Bakit bigla ninyong gustong makipaghiwalay ngayon? Kung ayaw mo sa singsing, itapon mo na lang. O ibigay mo sa iba, pwede rin. Hindi po pwede. Itatago ko muna ito para sa inyo. Kung magsisi kayo balang araw, hanapin ninyo ako para bawiin ito. Tama, dapat linawin na rin talaga. Tatawag lang ako sandali.
Ako ang tumawag ng sasakyan. Dok, nandito na po ang sasakyan ko. Mauuna na po ako. Alam ko namang hindi siya ang asawa ko. Ano pa ba ang ipinag-ilusyon ko? Vuvay! Tito! Tito, nakita mo na ba si tita? Hindi siya dumating. Hindi mo siya nakita. May iba na siyang lalaki sa labas. Ano? Tito, anong pinagsasabi mo? Hindi ganoong klaseng tao si Ian. Hindi niya gagawin iyon. Huwag mong siraan ang pangalan niya. Nakita ko mismo. Peke pa ba ang nakita ng mga mata ko? Tito, baka may hindi lang kayo pagkakaintindihan. Bakit hindi mo siya tawagan at tanungin? Noong araw na bumalik ako sa bansa, tinawagan ko siya. Narinig kong may boses ng lalaki sa tabi niya. Niloko ko pa ang sarili ko na baka hindi lang iyon pagkakaintindihan. Kahapon, punong-puno ako ng sigla at nagdala pa ng isang sasakyang puno ng regalo para sunduin siya. Pero ang nadatnan ko, malapit siya sa ibang lalaki. At buntis pa siya. Hindi, impossible iyon. Walang imposible. Vuvay, maghahanda na akong hiwalayan siya. Sinasabi ko lang sa iyo ng maaga. Lumabas tayo at uminom. Doc, hello. Ako si Licharnam, kaibigan ni Kohoikan. Lasing na ang doktor mo. Tinawagan ko ang iba pero walang sumasagot. Pumunta ka sa bar at sunduin mo siya, ha? Ganito na kalalim ang gabi. Dapat kasama ni Doc ang asawa niya. Bakit siya nalasing sa bar? Bahala na. Lasing na si Doc. Estudyante ako. Kung hindi ko alam, palalagpasin ko sana. Pero ngayong alam ko na, kailangan ko siyang sunduin kahit ano pa ang mangyari. Hello. Nandito ako para sunduin si Doc. Ikaw ba ang bagong estudyante ni Hoikan? Naalala ko na. Noong kababalik lang ni Old ko sa bansa. Parang isang beses pa lang kayong nagkaroon ng malapitang tagpo. Hindi ko akalaing magiging estudyante ka niya. Talagang tadhana nga naman. Narinig kong madaldal ang kaibigan ni Doc. Mukhang totoo nga. Chay. Jiang, may boyfriend ka na ba? Mayroon man o wala, pribado kong buhay iyon. Kung wala pa, pwede kitang ipakilala sa isang nobyo. Pasensya na, wala akong interes sa inyo, Ginoong Le. Aba, hindi ko naman sinabing ako iyon. Ganito na lang. Magsabi ka naman ng masarap pakinggan. Kung ipakilala ko sa iyo si Hoikan. Para magpakitang gilas kayo sa romansang guro at estudyante, ayos ba? Wala kang masabi. Huwag mong sabihing may gusto ka talaga kay Hoikan. Ginoong Le, ganoon ba kahirap matutong rumespeto sa iba? May asawa na ang guro ko. Ginagawa ninyong biro ang kasal ng guro ko. Hindi lang ninyo hindi nire-respeto ang guro ko, hindi ninyo rin nire-respeto ang misis niya. Interesante. Hoikan, matapang pala ang estudyante mo. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na iyon? Ako. Hindi ba pwede? Pwede. Siyempre pwede. Doc, gusto na po ba ninyong umuwi? Doktora Giang, kapag may pagkakataon ka, pumunta ka sa ospital namin para magtrabaho. Huwag ka nang laging sumunod sa guro mo. Isa siyang troso, hindi marunong mag-alaga ng bulaklak at hiyas. Doc, bakit ang init po ng katawan ninyo? Sobrang pula rin ang mukha ninyo. Misis ni Doc. Doc, may bahay po ba ang misis ninyo? Walang bahay ang misis ni Doc. Hindi po ba kayo nagsasama ng misis ninyo? Doc, sandali lang po. Magluluto ako ng sabaw para mawala ang tama ng alak. Doc, luto na po ang sabaw na pangtanggal lasing. Kung ayos na po kayo, mauuna na akong umuwi. Bakit po? Doc, nahimasmasa na po ba kayo? Gabi na pero sinundo mo pa ako. Siguradong hindi ka pa kumakain, tama. Gutom ka ba? Hindi po ako gutom. Tara, ililibre kita ng hapunan sa gabi. Doc, ako na po ang manlilibre sa inyo. Dinala mo ako rito para lang kumain ng isang mangkok ng noodles. Mukhang kulang pa pala ang pasahod kay Doktora Giang. Pagbalik natin, tataasan ko ang sweldo mo. Doc, huwag po kayong mag-alala.
Karaniwan man ang itsura ng noodles na 3 hipon dito, hindi ito talo sa mamahaling pagkaing nakasanayan ninyo. Noong nag-aaral ako, araw-araw ko itong kinakain. Kung ganoon, maniniwala ako sa iyo minsan. Numero 28, handa na. Dok, handa na ang pagkain natin. Ako na po ang kukuha. Umupo ka na. Ako na. Dok, napakagalante po talaga ninyo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng misis ninyo. Ang bait na nga ng lalaking tulad ninyo, pero ayaw pa rin niya. Dok, tikman na po ninyo. Hindi nga masama. Ay, nga pala, Dok. Bakit po parang masama ang loob ninyo ngayon? Kung hindi po kayo komportable, isipin na lang ninyong wala akong sinabi. Kasalanan ko talaga. Naglakas loob pa akong magtanong tungkol sa personal na buhay ni Doc. Walang hindi pwedeng sabihin. Medyo nakakahiya lang. 丢脸罢了。 Noong araw na iyon, umuwi ako at nakita ko ang asawa ko. Malayo siya sa inaakala 还没 ko. 有些大。 Hindi po ba siya katulad ng asawang nasa isip ninyo? Doc, sa huli, ang mga babae ay gusto lang namang maging masaya. Kung may hindi pagkakaintindihan, siguro mas mabuting mag-usap pa kayong dalawa. Nangaliwa siya. Doc, wag po kayong mag-alala. Hindi ko ito sasabihin kahit kanino. Kapag iniisip ko ngayon, nagmamadali pa akong umuwi noon para bumawi sa kanya. Nakakatawa talaga. Doc, kahit hindi ko po alam ang buong pangyayari, sigurado akong kawalan niya ang hiwalayan kayo. Doc, bakit po kayo nakatitig sa akin? Ikaw, yung asawa mo, paano kanya tratuhin? Medyo mabuti naman po. Kamakailan lang, binigyan pa niya ako ng malaking panggastos. Kahit ilang beses niya na akong pinaasa, hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nakikita ng personal. Kung ganoon, mabuti. Mabuting babae ka. Karapat dapat kang lumigaya. Hindi ba sigyang mo yan iyon? Ano po iyon, Doc? Ikabit mo ang seatbelt. Giang mo yan, ang galing mo talaga. Kaya pala ang taas ng lipad mo sa ospital nitong mga araw. May nabingwit ka palang matandang lalaki. Tingnan natin kung paano kita bibigyan ng leksyon ngayon. Sino ang gumawa nito? Ang babaeng walang hiya na tulad mo, kahit saan pumunta ay umaakit ng lalaki. Siguradong napakarumi mo, hindi mawari. Dapat ka talagang hugasan ng mabuti. Liun Huyan, ang paninirang puri ay maaaring kasuhan ng kriminal. Jiang mo yan. Huwag ka nang magmatigas. Nakunan na ni Huyan ng litrato na kasama mo ang isang matandang lalaki. Hindi ba dahil sa malabong relasyon mo kaya ka nakaupo sa pwestong ito? Kung marunong kang makiramdam, ibigay mo na agad ang pwesto. Ang Huyan namin ang tunay na karapat dapat maging estudyante ng direktor. Liun Huyan, bago mo dungisan ang iba, ayusin mo muna ang sarili mo. Akala mo ba walang nakakaalam sa relasyon ninyo ni Chief Doong? May gana ka pang magparatang sa iba. Ngayong araw, uhugasan ko talaga ang bibig mo. Dahil ang dumi ng bibig mo, mas kailangan itong linisin. Jiang mo yan. Ano ang ginagawa ninyo? Chief Doong, tingnan ninyo siya. Opisina ito. Ano ba ang nangyayari at ganito kayo kaingay? Chief Doong, napakarumi ni Giang mo yan kaya tinulungan namin siyang maglinis. Pero sinisipan niya kami. Talagang tinulungan mo na, ikaw pa ang masama. Liun Huyan, pananagutan mo ang bawat salitang binibitawan mo. Tama na. Tingnan mo ang ayos mo ngayon. May natitira pa bang asal ng isang doktor sa iyo? Ayusin mo agad ang sarili mo at pumunta sa pulong. Kayo rin. Sumunod kayo mamaya. Malinaw ba? Bilisan mong ayusin ang sarili mo. May isang pasyente sa ospital na nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga. Jiang mo yan. Isa kang intern kaya makipagtulungan ka. Sitsi Defei ng Hamdich. Sitsi Defei ng Hamdich. 金义李总， Siya ang charitable sponsor ng ating ospital. Taon-taon, nagbibigay siya ng daan-daang milyon na donasyon sa ospital. Kailangan natin siyang pahalagahan. Kapag nasaktan ninyo ang loob niya, tayong lahat ang lagot. 兜着走。 Kilala sa lipunan si Tsiyi Desai bilang isang taong mahilig gumawa ng kawanggawa. Jiang mo yan. Ipinagkatiwala sa iyo ni Chief Doong ang ganito kahalagang pasyente. Kailangan mong pagbutihin.
Dahil mukhang interesado si Ilse. Liu, bakit hindi sa iyo na lang ibigay ang pasyenteng ito? Talagang wala kang pakiramdam. Chay, Jiang. Chief Doong, wag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tapos na ang pulong. Chief Doong, ang paraang ito ba ninyo ay talagang makapagpapaalis kay Giang mo yan sa tabi ni Isi? Ko, si Zi Defei ng Hamdich. Kahit kilala siyang pilantropo, sa totoo lang, bantog siya sa pagiging mahirap pagsilbihan. At masama pa, sikat din siyang manyakis. Sa ospital, basta may babaeng doktor o nurse na mapagdiskitahan niya, mahirap nang iwasang madungisan ang reputasyon. Kung sino ang tumanggap sa kanya, iyon ang malas hanggang buto. Baby. Ngayon ba, naiintindihan mo na ang mabuting intensyon ko? Chief Doong, dahan-dahan po. Hindi ba si Yusi? Jiang iyon. Iyong taong sumusunod kay Isi. Jiang, hindi ba siya ang assistant ni Ji Defei ng Hamdich? Kilala mo siya. Narinig ko noon na itong si Presidenteng Defei ay napaka-plastic. Sa labas, nagpapanggap siyang pilantropo. Pero sa likod, mahilig siyang mangharas ng mga babaeng nasa paligid niya. Lalo na ang mga batang babae. Kaya nasangkot siya sa hindi kakaunting iskandalo sa sexual na panghaharas. Delikado kaya si Yusi. Jiang kung kasama niya ang lalaking iyon. Alamin mo kung saang silid ng pasyente sila naroon. Presidenteng Izui. Ito si Yusi. Jiang, siya ang mamamahala sa pangangalaga sa inyo mula ngayon. Chay. Jiang, ito si Presidenteng Divi. Magandang araw po, Presidenteng Divi. Sana po ay gabayan ninyo ako. Narinig ko na napakahusay daw ni Ilse. Jiang, ikaw raw ang pinakakayang babaeng doktor sa ospital. Talagang bata pa pero magaling na. Bata pa pero mataas na ang narating ha. Maupo ka. Masyado po kayong mapagbigay ng papuri, Presidenteng Divi. Ngayon po, gagawan ko muna kayo ng pangunahing pagsusuri. Pakikiusap po, makipagtulungan lang kayo ng kaunti. Huwag kang magmadali. Napakabata pa ni Ilse. Jiang, siguro hindi pa ganoon karami ang karanasan mo, hindi ba? Kaya mo ba talagang akuin ang trabahong ito? Siyempre po, taon-taon po kaming dumadaan sa mga profesional na pagsusulit. Makakaasa po kayo, Presidenteng Divi. Ganoon pala. Mukhang hilaw na hilaw pa rin ang karanasan ni Isi. Jiang, hindi mo ba alam kung paano alagaan ang pasyenteng kaantas ko? Xiao Zhang, buhusan mo muna ng isang basong tubig si Isi. Jiang, mukhang medyo kinakabahan siya. Chay, Jiang, uminom ka na. Presidenteng Izui. May patakaran po ang ospital na bawal kumain o uminom sa silid ng pasyente. Patakaran ay patay na letra lang. Tao ang buhay. Nagpakapagod si Ilse. Jiang sa pagsusuri sa akin. Ano ba naman ang uminom ng isang basong tubig? Huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ko ipapakalat ito para mapahiya si Ilse. Jiang, Presidenteng Izui. Talaga pong may patakaran kami. Pakiusap, huwag na po ninyo akong pahirapan. Pahirapan. Sasabihin ko sa iyo ng diretsyo. Sinadya kong pahirapan ka. Ano ngayon? Ang basong tubig na ito ngayon. Iinumin mo gusto mo man o hindi. Presidenteng Disney, ano po ang gusto ninyong gawin? Hospital po ito. Hospital, tapos ano? Taon-taon, nagdodonate ako ng 100 milyon sa ospital na ito para sa kawanggawa. Sa ospital na ito, kapag sinabi kong isa, walang nangangahas magsabing dalawa. Chay, Jiang, alam mo ba kung bakit nagbitiw ang babaeng doktor bago ka? Dahil hindi siya marunong lumugar. Kinausap ko siya ng maayos, pero ayaw niyang makinig. Kaya ipinakilos ko ang mga tao ko para asikasuhin siya. Alam mo ba, hanggang ngayon, nasa ospital pa rin siya para sa maisakit sa pag-iisip. Matalino si Ilse. Jiang, siguro alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Sige, inumin ko. Ayan, ganyan dapat. Binigyan na ng mukha, hindi pa marunong magpahalaga. Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Nasa ilalim ako ng pangangalaga ni Kohoy Kan, ni Isi. Ko, kapag ginalaw ninyo ako, hindi kayo palalampasin ng guro ko. Guro, akala mo ba ang isang tulad ni Kohoy Kan ay kikilos para sa isang hamak na intern na gaya mo? Gusto mo pang tumawag? Huli na!
Ngayon, kahit si Bathala pa ang dumating, magsasaya muna ako bago ang lahat. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Tigil. Ayos ka lang ba? Ko, Ginoong Ko. Kanina, nakikipagbiruan lang ako sa kanya. Siya iyon. Siya ang unang nang-akit sa akin. Ako ang nang-akit sa iyo. Marunong ka pa bang mahiya? Kung hindi ikaw ang nang-akit sa akin, sino pa ang narito? Babaeng tulad mo, ginagamit lang ang ganda. Kapag nakakita ng lalaking may pera, agad kumakapit. Talagang walang kwenta. Magsalita ka pa ng isang salita at puputulin ko ang dila mo. Young Master Ko. Taon-taon, nagbibigay ako ng libreng donasyon na 100 milyon sa ospital ninyo. Tatalikuran ninyo ba ako dahil lang sa isang estudyante? 100 milyon lang naman. Ako si Kohoy Ken. Ang pinaka hindi ko kailanman kinukulang ay pera. Naniniwala ka ba? Sa isang iglap, kaya kitang gawing walang matatakbuhan sa trungha. Young Master Ko, nagkamali ako. Bulag ako at hindi ko kayo nakilala. Wala akong hiya at naglakas loob akong paglaruan ang estudyante ninyo. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Hindi ako ang dapat mong hingan ang tawad. Kundi siya. Chay, Jiang, Ji-se, Jiang, ako ang mali. Pakiusap, patawarin ninyo ako kahit isang beses. Mula ngayon, magbabago na ako at magsisimula ulit. Magbabago. Magsisimula ulit. Paano naman ang mga babaeng ginahasa at pinahirapan mo noon hanggang sa napunta sila sa ospital sa pag-iisip? Sino ang magbibigay sa kanila ng pagkakataon? Magbabayad ako. Bibigyan ko siya ng pera. Binigyan ko sila ng napakaraming pera. Hindi na kailangan. Mula nang pumasok ako rito. Naitala ko na ang lahat ng sinabi mo. Sa kulungan ka magsisi. Jiang Muyen, ano ang nangyayari sa iyo? Jiang Muyen, ano ang pakiramdam mo? Ang init ng katawan ko. Alam ko na ang nangyari. May gamot din sa insensong iyon. Hintayin mo ako. Pupunta ako at papatayin iyon. Huwag kang umalis. Ang init-init ko. Jiang Muyen, magpakatino ka. May gamot sa kwartong ito. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Jiang Muyen, tingnan mo nang mabuti kung sino ako. Jiang Muyen, matauhan ka. Jiang Muyen. May tao ba dyan? Nasa ospital ako ngayon. May isang estudyante na biglang nawala ng malay, kaya inaalagaan ko siya. Baka medyo mahuli ako ng dating. Gising ka na. May nararamdaman ka bang masama sa katawan? Doktor, kayo po ba ang nagdala sa akin dito? Bukod sa paglalagay ni Gifay Fayan Kwai ng gamot sa alak, may gamot din sa insenso sa loob ng kwarto. Marami kang nalanghap. Wala naman po akong nagawang basto sa inyo, hindi ba? Mukhang kilala mo rin pala ng husto ang sarili mo. Ako, talaga po bang may ginawa ako sa inyo? Ano sa tingin mo? Doktor, hindi ko po sinasadya. Ibig mong sabihin ako ang sinadya iyon. Nagbibiro lang ako. Walang nangyari sa pagitan natin. Kahit ano pa ang sabihin, may asawa na po kayo. Kung talagang lumampas ako sa hangganan, siguradong palalayasin ninyo ako sa ospital. Iniisip ba niya ang asawa niya? Medyo seryoso ang bagay na ito. Kailangan bang ipaalam natin sa asawa mo? Hindi na po. Sobrang abala niya sa trabaho. Kung ganoon, papabantayan kita sa nurse. May kailangan pa sa departamento, mauna na ako. Mag-ingat po kayo, doktor. Direktor ko, ipinatawag po ninyo ako. Ano ang nangyari kay Gifay Fayan Kwai? Director. Si President Jesus po ay responsibilidad ni EC. Jiang, wala po akong alam. Kung tama ang pagkakaalala ko, dati kayo ang nag-aayos ng lahat ng mga bagay na ito. Tungkol dito, si Ilchi, Jiang mismo ang humiling nito. Sinabi niyang gusto niyang makatulong sa ospital. Kaya ko ito ipinasa kay Ilchi. Jiang. CJ, kung gayon, may itatanong pa ako sa inyo. Bakit nagbitiw ang babaeng dating nakaatas sa kanya? Siguro may nangyari sa pamilya niya.
Noong nagbitiw siya, wala siyang sinabi. Kaya hindi na rin ako nagtanong. Doong Hai, talaga bang hindi ninyo alam ang dahilan? Chay, ko, talagang hindi ko po alam. Kung hindi ninyo maalala, tutulungan ko kayong maalala. Para magpalakas kay Jisa Fayan Kwai. Sinadya ninyong ipadala ang mga batang doktor para pagsilbihan siya, ayon sa hilig niya. Alam na alam ninyong maaaring mapahamak ang mga babaeng iyon. Pero ginawa pa rin ninyo. Narito ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ninyo. Nakapag-ulat na ako sa pulis. President ko, ginawa ko lang iyon para sa ospital. President ko, pakiusap, bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Si Liun Huyen iyon. Lahat ay kagagawa ni Liun Huyen. Niloko ako ng babaeng ahas na iyon. Alam ko na ang mali ko, President ko. Kayo ba si Doong Hai? Sumama kayo sa amin. Ano ang ginagawa ninyo? Alam ba ninyo kung sino ang nasa likod ko? Pakawalan ninyo ako agad. Kung hindi, mapapaalis ko kayong lahat sa trabaho. Maniniwala ba kayo? Aba. Bukod sa pagpapakalat ng maruming chismis para siraan ako at paghahanap ng lalaki para takutin ako, wala ka na bang ibang pakulo? Giang mo yan, hindi pa tapos ang usapan natin. Wala ka ng pagkakataong iyon. Dahil nasa likod ko ang guro ko. Guro. Guro. Giang mo yan, sumama ka sa akin. Direktor Te, salamat po. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Alam kong tiyak na kayo ang nag-utos na imbestigahang mabuti ang bagay na ito. Kaya nailabas ninyo sa liwanag sina Direktor Doong at Liun Huyen, ang dalawang nasa likod ng lahat. Kung ganoon, mali ang taong pinasalamatan mo. Pagkahimatay mo, personal na pinangunahan ni Isi. Ko ang mga tao para imbestigahan ito. Talagang kumilos siya ng singbilis ng kidlat. Matapang at walang pag-aatubili. Wala pa akong nakitang kasing lakas ng dating ni Isi. Ko. Talagang henyo kayong doktor, guro. At kayo pa ang namumuno sa isang nangungunang makapangyarihang grupo. Pero nagawa pa rin ninyong pagkatiwalaan ako. Na parang ako ang pinakamalapit sa inyo. Mula ngayon, buong puso akong magiging tapat sa inyo, at magiging pinakamasipag at pinakamaaasahan ninyong estudyante. Hindi mo naman kailangang pilitin ang sarili mo ng ganyan. Ano ba iyang pagkahumaling mo? Pakiramdam ko lang, si Ilse. Ko ang pinakamabuting guro sa buong mundo. Hindi mahilig si Ilse. Ko sa ganitong klaseng pambobola. Pero kung dating ang pag-usapan, wala talagang papantay sa guro mo. Kahit kumain lang, napaka-elegante at napakarangal pa rin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng diretsyo. Guro, ang gwapo ninyo, parang karakter na lumabas mula sa nobela. Malamig, marangal at sobrang kontrolado ang sarili. Sobra ang ano. Sobra ang pasasalamat ko sa inyo, guro. Kung ganoon, pagbutihin mo ang trabaho mo. Pagkatapos kumain, unahin mong ayusin ang kasong medikal na ito. Opo. Sa trabaho, kung makaharap ka uli ng hindi makatuwiran o mapanganib na atas, makipag-ugnayan ka agad sa akin. Ikaw din naman ang nagsabi. Tao kita. Kahit kailan. Bilang guro mo, lagi akong nasa likod mo. Opo, guro. Mauuna na po akong magtrabaho. Kuya, nakauwi na ako sa bansa. Nasa Trungha ka ba? Magkita tayo, tambay sandali. Nasa ibang lugar pa ako. Nasa ibang lugar ka pa rin. Sige, sa ibang araw pupuntahan kita roon. Yung pinsan mo na iyon. Bakit kanya hinahanap? Balita ko magulo raw ang pribadong buhay niya. Sabay-sabay daw siyang may ilang nobya. Tipong spoiled rich playboy talaga. Ewan ko, hayaan mo siya. Basta huwag lang siyang manggulo sa akin.
Ay naku. Ayos ka lang ba? Hindi ba siya ang matalik na kaibigan ni Thieu Vuvai? Ang biglaang napangasawa ng kuya ko. Hindi ko akalaing makalipas ang 1 taon, ganoon pa rin siya kaganda. Ayos lang ako. Pero pakiusap, magmaneho ka ng mas mabagal. Madaling magkaroon ng disgrasya kapag ganyan. Hindi mo ba ako nakikilala? Dapat ba kitang makilala? Alam ko parang minsan lang silang nagkita ng kuya ko. Baka nakalimutan na niya kaming lahat. Kung ganoon, mas masayang paglaruan ito ng kaunti. Tutal nasa ibang lugar naman si Kohoikan. Basta magpanggap akong si Kohoikan. Mapapasakin siya. Jiang mo yan. Ako ang asawa mo. Hindi mo ba ako naaalala? Ako si Kokendan. Hindi niya kilala si Kohoikan. Pero alam niya ang palayaw ni Kohoikan. Tama, ako si Kandan. Noong nakaraan hindi tayo nagkita. Hindi ko akalaing makakasalubong kita sa kalye. Kasalanan ko rin. Kaya ngayon lang talaga tayo nagkaharap. Ayos lang. Alam kong abala ka sa trabaho. Mali ko pa rin iyon. Nasugatan ang kamay mo. Ihahatid muna kita para malagyan ng benda ang sugat. Hindi na kailangan. Maliit na sugat lang ito. Pag uwi ko, lilinisin ko na lang. Kapag ganyan ka, iisipin kong hindi ka kontento sa akin. Hindi naman. Kung ganoon, ihatid mo ako pa uwi. Kumusta ang sugat? Mas maayos na ba? Magaling na. Kung ganoon, may oras ka ba sa mga susunod na araw? Gusto kitang ilibre ng pagkain. Libre ako bukas. Sige, kita tayo bukas. Ang aga mong dumating. Kapag kadate ang isang maganda, syempre dapat maaga. Kaya pala, ang asawa ni Jiang Muyen ay si Komin Triet. Matagal nang kilala si Komin Triet na palikero. Wala pa akong narinig na nagpakasal siya kahit kanino. Niloko kaya si Jiang Muyen. 会不会被骗了？ Ingat! Salamat! Tara, inom tayo. Dahil na naman ba sa asawa mo? Uwi na lang kaya ako muna. Nabalitaan ng mga kaibigan ko na doktor ka, kaya gustong-gusto ka nilang makilala. Pagbigyan mo na ako kahit minsan. Esan? Sige na nga. Ipakikilala ko kayo sa lahat. Ito ang asawa ko, si Jiang Muyen. Tawagin ninyo na lang siyang Muyen. Wow, kumusta, hipag? Kumusta sa inyong lahat? Mas maganda ng di hamak ang dalagang dinala ngayon ni kuya ko kaysa noong nakaraan. Ang dami mo nang nainom. Siya ang hipag natin. Hipag, huwag mo sanang dibdibin. Kapag nakainom ang isang ito, wala nang preno ang bibig. Noong huli, nalasing siya at niyakap ang aso ng kapitbahay, tapos nagdadaldal buong gabi. Ayos lang. Bastos ako. Paparusahan ko ang sarili ko ng 3 tagay. Hipag, wag mo akong seryosohin, ha? Pupunta lang ako sandali sa banyo. Magkakauri talaga ang nagsasama. Bakit ganoon ang mga kaibigan niya? Komin Triet. Saan mo naman nakuha ang babaeng ito?
Mukhang nagbabaga talaga siya. Gaya ng dati kapag nagsawa na ako sa kanya. Bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin. Hindi ba hipag natin yan? Parang hindi naman tama iyan, di ba? Kailan pa ba pinansin ng kapatid natin ko ang mga babae? May bago akong produkto. Siguradong pag ininom niya, mag-aalag siya na parang apoy. Kanina pa namin sinasabing bakit ang tagal mo. Halika na rito, hipag kasalanan ko kanina. Ituring mo na itong alak bilang paghingi ko ng tawad sa iyo. Sa tingin mo dapat ko itong inumin. Nagbibiro lang siya. Baliw ka ba? Masarap ba ang gamot sa baso ng alak? Buwisit kang babae, nangahas kang saktan ang ginoong ko namin. Uy, hindi ba si Ilse? G ang iyan. Paano mo nagawang saktan ang damdamin niya? Napakabuti niya, paano mo nagawang galitin siya? Dok, Dok. Dok, wag po kayong ganyan. Dok, tumigil na po kayo. Kohoy Ken. Nakabalik na pala sa bansa si Kohoy Ken. Hindi ko dapat binigyan ka ng pagkakataong apihin siya. Lumayo ka sa kanya mula ngayon. Pasensya na, hindi ko na ulitin. Tara na. Kuya ko, ayos ka lang ba? Ako na ang bahala sa batang iyon. Ipagpareserba mo ako ng pinakamalapit na biyahe. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa. Hindi mo kailangang maging ganoon kaingat. Ibuhos mo na lang ng diretsyo. Bakit naroon po kayo ngayon, Dok? Uminom ako roon kasama si Lu Chainam. Hindi ko ba siya dapat sinuntok? Hindi, dapat lang. Ang lalaking iyon ang asawa ko. Isinaayos lang ang kasal namin. Wala naman talagang damdamin. Pero binigyan niya ako ng kaunting ilusyon. Pinaniwala niya akong pwede kaming maggalangan na parang panauhin. Ngayon, kapag iniisip ko, malayong pangarap lang pala iyon. Ihahatid muna kita sa kama para makapagpahinga ka sandali. Ingat! Dok, dapat umuwi na po ako. 我该回家了。 CJ, tungkol kay Comintriet, kailangan mo ba ng tulong ko? Kaya ko pong ayusin mag-isa. CJ, gabi na rin. Magpapahatid ako sa iyo pa uwi. Salamat po, Doc. Lee, ano man ang kondisyong ibigay ng babaeng iyon, kailangan makuha ang papeles ng diborsyo pagkalipas ng 1 buwan. Ano, gusto mong makipagdiborsyo sa bunso kong tito? Vivay, pasensya na. 对不起， Sigurado na akong hihiwalayan ko ang kasal na ito. Ayan, ibig bang sabihin yan may gusto ka ng iba? 是不是有喜欢的人了？ Sige, alam ko na. Ito ay... Tumatawag ang kasamahan ko sa trabaho. Pinapaayos niya ang gamit ko para sa biyahe sa trabaho. Kung tungkol iyan sa ospital, mag-empack ka na. Ayan, sana ipagpaliban mo muna ang diborsyo. Sakto namang kailangan mong bumiyahe para sa trabaho. Pagbalik muna natin pag-usapan ang lahat. Sige, alam ko na. Buti na lang nandyan si Ilse. Jiang, kaya naging maayos ang biyahe nating ito para sa palitan ng kaalamang medikal. Hindi naman po. Sa sobrang kaba ko, muntik na akong mahimatay. Mabuti na lang at nandyan kayo, Doc, para alalayan ako. Sa madaling sabi, talagang napaka-perpekto ng palitang medikal na ito. President ko, 3 araw na kaming hindi nakakapagpahinga ng maayos. Tingnan ninyo naman. CJ, bibiyayaan ko kayong dalawa ng 1 araw na pahinga. Pwede kayong mamasyal sa labas o maglibang sa hotel. Sagot ng kumpanya ang lahat ng gastos. Salamat, President ko. Hindi ka ba lalabas para magpahangin? Doc, gusto ko pong mag-leave. Gusto ko pong pumunta sa bayan ng Thantoy. Siguro 2 araw po ang kailangan. May nangyari ba?
Anibersaryo na po ng pagkamatay ng nanay ko. Gusto ko po siyang dalawin. Bayan ng Fanfrey pa lang ang pangalan, ang ganda na pakinggan. Ihahatid kita. Para makapagpahangin ka na rin. Salamat po, Doc. Ma, ang tagal ko na kayong hindi nadadalaw. Hindi ko alam kung maayos ba ang kalagayan ninyo roon. Medyo lanta ang mga bulaklak ngayon. Pagtiyagaan niyo muna, Ma. Huwag niyo akong pagalitan. Pero siguro hindi niyo rin naman ako papagalitan. Pinakamalala na sigurong sasabihin niyo, kailangan lang ng kaunting pataba ang mga bulaklak na ito. Ang galing niyo talagang mag-alaga ng bulaklak. Noon, laging makulay at punong-puno ng bulaklak ang bahay natin. Noon, naiinis pa ako dahil ang daming bulaklak, nakakasagabal sa paglalaro ko sa duyan. Paulit-ulit ko kayong pinipilit na ilipat ang mga iyon. Pero ngayon, hindi na ako naglalaro sa duyan. Kung makakabalik kayo, magtanim na lang kayo ng mas marami pang bulaklak. Tutal, hindi ko naman namana ang talento nyo. Isa talaga akong mamamatay bulaklak. Kahit ang cactus sa mesa ko, hindi man lang umaabot ng 3 linggo. Nakalimutan ko palang magpakilala. Ito po ang mentor ko. Gwapo, mayaman at maraming babaeng may gusto sa kanya. Magandang araw po, tita. Pakitatandaan po ng mabuti ang mukha ko. Kung masaktan si Giang mo yan balang araw, dalawin niyo po ako sa panaginip at sermunan. Dok, ano po ang ginagawa niyo? Nagbibigay lang ako ng garantiya, para mas mapanatag siya kahit kaunti. Sige na, umalis na tayo. Hindi ka na ba mananatili pa kahit sandali? Kahit gaano pa ako katagal manatili, ganoon pa rin. Sa tingin ko, malaki ang posibilidad na bumuhos ang ulan sa ganitong panahon. Mas mabuting bumaba na tayo ng bundok. Ano nang nangyari? Tumirik ang kotse. Hindi na tayo makakaalis. Ibig sabihin, magpapalipas tayo ng gabi sa kotse. Hindi pwede. Sobrang laki ng agwat ng temperatura sa bundok sa araw at gabi. Kapag nanatili tayo rito, may panganib na bumaba ng husto ang temperatura ng katawan. Walang nayon sa malapit. O kaya umakyat tayo sa tinutuluyan ni Lolo at magpalipas muna ng isang gabi roon. Masyadong malayo. Hindi madaling umakyat ng bundok. Mag-ayos ka muna ng gamit. Magbihis ka ng mas makapal. Noong papunta tayo rito, may nakita akong tuluyan sa paanan ng bundok. Siguro hindi iyon masyadong malayo rito. Doon tayo pumunta. Kayo na po ang magsuot nito, Dok. Mas makapal naman ang suot ko kaysa sa inyo. Sumunod ka sa akin. Habang lumalalim ang gabi, mas mahirap ang daan. Titingnan ko ang kumpas. Siguro ayos lang. Isa lang naman ang daan dito. Sa wakas, nakarating din tayo. Tara na. Ate, 2 kwarto po para sa amin. Pasensya na, isa na lang po ang bakanting kwarto. Hindi po ganoon ang relasyon namin. Boss ko po siya. Pasensya na po, miss. Talagang isa na lang ang natitira naming kwarto. Puno na po ang lahat ng kwarto ngayon. Kunin na muna natin. Opo, sir. Tayo. Umakyat muna tayo sa kwarto. Sir, nasa 2 palapag po ang kwarto ninyo. Salamat. Magpahinga ka muna. Titingnan ko kung may malapit na talyer, tapos maghahanap ako ng mag-aayos ng kotse. Ako na lang po ang pumunta. Boss ko pa rin naman kayo, at ang nipis ng suot nyo. Hindi maganda kung sipunin kayo bukas. Ako na ang pupunta. Hindi ligtas para sa babae ang lumabas mag-isa sa gabi. Magandang gabi. May itatanong lang sana ako. May malapit po ba rito na 10 yuan? Nag-aayos ng kotse. Lumabas ka, kumanan, nandoon na. Salamat. Ay, siya nga pala. Bumili po ako ng kaunting pagkain para sa inyo. Hindi ko lang alam kung pasok sa panlasa ninyo. Ako na po. Dok, sandali lang po. Tapos na. Kanina narinig ko po kayong sinisipon. Tinimplahan ko po kayo ng gamot sa sipon. Inumin ninyo na para makaiwas. Dok, maligo na po kayo. Maghapon po tayong naglakad sa bundok. Siguradong pawis na kayo. Ang lagkit siguro sa pakiramdam. Nakapagtimpla na po ako ng instant noodles. Hindi ko lang alam kung sanay kayong kumain ito.
Magkaiba po ang dalawang lasa na ito, di ba? Kahit alin, kaya kong kainin. Tingnan po ninyo kung alin ang gusto ninyong kainin. Ito na lang. Dok, ako na po rito. Naligpit ko na. Iisa lang ang kama. Paano tayo matutulog nito? Wala pang ang sofa. Ikaw sa kama, ako sa sahig. Pero isa po kayong malaking boss. Kung sa sahig kayo matutulog, parang hindi naman tama. Kung hahayaan kong isang dalaga ang matulog sa sahig, ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag kumalat iyon? Paano naman po kakalat ang bagay na ito? Dok, ano po ang ginagawa ninyo? May pusa sa likod mo. Susunggaban ka sana. Tumingin ka. Siguro alaga ito ng mga taga-baryo rito. Pasensya na po. Nasaktan ko ba kayo? Siyempre, masakit. Mula pagkabata ko, wala pang nakapanakit sa akin ng ganyan. Tingnan ko po. Doon na lang po muna ako makikitulog sa ate sa reception ngayong gabi. Ay, siya nga pala. Paano naman ang pusa? Kayo na po ang bahala. Jiang Muyen, kapag hiwalay na ako, magkakaroon kaya ako ng pagkakataong mas mapalapit sa iyo. Vuvai, mukhang may problema sa numerong ibinigay mo sa akin noon. May iba pa bang numero si Jiang Muyen? CJ, ipadala mo agad sa akin ngayon. Ayos na ayos. Hindi ko na kailangang magpaikot-ikot ng utak kung paano magpapaliwanag kay Vuvai. Dok, ito po ang medical record na kailangan ninyo. Dr. Gayang, may nangyari ba? Bakit ang saya mo? Masasabi sigurong isa ito sa 3 pinakamalaking kaligayahan sa buhay. 3 malaking kaligayahan. Huwag mong sabihing buntis ka na. Doc, gusto ko po sanang mag-leave ng kalahating araw ngayong hapon. Ganoon ba kaapurahan? Baka naman buntis nga talaga siya. Sige, mag-leave ka. Salamat po, Doc. Dr. Ko, ipagpaliban na muna natin ang exchange meeting na pinag-usapan kanina. May gagawin din ako ngayong hapon. Ano bang nangyayari sa lahat? Parang abala silang lahat. Hindi ba pumayag siyang pumunta ng 3:00 ng hapon para makipaghiwalay? Nasaan na siya? Kakakumpirma ko lang sa kanya. Parating na siya. Nandito na. Nandito na ang asawa mo. Jiang Muyen. Bakit siya nandito? Nandito na. Nandito na ang asawa mo. Jiang Muyen. Bakit siya nandito? Ibig bang sabihin, si Dr. Jiang ang asawa mo? Paano nangyari iyon? Huwag mong sabihin, sa loob ng napakahabang panahon. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung ano ang hitsura ng tunay mong asawa. Isang beses lang kaming nagkita noong nagparehistro kami ng kasal. Pagka-uwi ko sa bansa, dahil sa kung ano-anong aberya, hindi na kami nagkita. Pagkatapos noon, nagustuhan ko na si Jiang Muyen. Wala talaga akong pakialam kung ano ang itsura ng asawa kong iyon. Jiang Muyen, siya ba talaga ang asawa ko? Nasa kamay mo ang sertipiko ng kasal. Buksan mo na at tingnan. Si Jiang Muyen nga talaga ang asawa ko. Siya ang legal kong asawa. Ako ang tanging taong may karapatan sa kanya ng malinis at marangal. Mukhang buntis na siya. Pero kahit may iba man siyang iniibig, o kahit kanino man ang batang dinadala niya, hindi pa rin mababago ang katotohanan ng asawa ko siya. Ano ba ang ibinubulong mo dyan? Isipin mo na agad kung ano ang gagawin ngayon. Anong gagawin? Sa kasal na ito, hindi na ako makikipagdiborsyo. Ayaw mo nang makipagdiborsyo. Ang pamilya mo. Kasasabi ko lang ng matitinding salita para sa iyo. Sabi ko, kung sino ang hindi makikipagdiborsyo, aso siya. Ha! Pwede ko bang itanong kung kailan kayo darating? Hindi naman magbabago ang isip ni Ginoong ko, di ba? Pasensya na kung diretsahan ako, Ginoong ko. Kanina, kayo mismo ang nagsabi na kung sino ang hindi makikipagdiborsyo, aso siya. Nagmamadali talaga akong makipagdiborsyo. Pakibilisan naman po ng kaunti. Ako ang sasagot sa kanya. Pasensya na. Pasensya na, pero ayaw ko na talagang makipagdiborsyo. Pasensya na, ayaw ko nang tapusin ang kasal na ito. Ano bang klaseng tao iyon? Siya ang humihingi ng diborsyo. Tapos ngayon, siya rin ang ayaw ng makipagdiborsyo. Hindi ba kots ito ni Doktor? Bakit nandito? Lumabas ka na, bilis. Huwag mong hayaang malaman niyang ako ito. Anong kinalaman niyan sa akin?
Nagkataon naman, Muyen. Doktor, bakit po kayo nandito? Ako, napadaan lang. May nangyari ba sa iyo? Kanina masaya ka pa noong nasa trabaho. Bakit pagkabalik mo, parang sasabog ka na sa galit? Wala po. May nakasalubong lang akong isang baliw. Doktor, kung wala na po kayong kailangan, mauna na po ako. Ihahatid na kita. Salamat po, doktor. Kung wala na po, babalik na po muna ako sa trabaho. Hindi rin kaya niya alam, tulad ko, na mag-asawa pala kami. O baka naman alam na niya ang lahat. Pero dahil may ibang lalaki na sa puso niya, ayaw niyang aminin ang tunay niyang pagkakakilanlan. Jiang Muyen. Doktor, bakit po? Ano ba talaga ako sa iyo? Kayo po ang guro ko. Ano pa? Ano pa po ba? Wala. Kung ganoon po, babalik na muna ako sa trabaho. Ano kaya ang nangyayari kay doktor ngayon? Ang weird talaga. Vevay, tama ang sinabi mo. Mabuting babae talaga si Jiang Muyen. Ako ang nagkamali ng pagkaintindi sa kanya noon. Ngayon, gusto ko siyang protektahan at mamuhay ng maayos kasama siya. Pero mukhang hindi niya gaanong gustong manatili sa tabi ko. Pwede mo ba akong tulungan? Asawa ninyo iyon, kaya kayo mismo ang manligaw sa kanya, tito. Kung talagang wala ng paraan, subukan ninyo ang klasikong drama. Una, umiyak. Pangalawa, mag-eskandalo. Pangatlo, magbantang magbibigti. Ano na naman ang nangyari? Hindi ba ang saya-saya mo pa kaninang tanghali habang humihingi ng leave? Bakit ngayon mukha kang galing sa burol? Huwag mo nang banggitin. Balak ko sanang makipagdiborsyo. Pero pagdating ko sa tanggapan ng ugnayang sibil, biglang sinabi ng asawa kong 1 taon ko nang hindi nakikita na ayaw na niyang makipagdiborsyo. May ganito palang nangyayari. 1 taon na kayong kasal ng asawa mo pero hindi pa kayo nagkikita. Nagkita kami minsan sa gitna noon. Nagkamali lang ako ng nakilalang tao. Sa kwento mo pa lang, naintriga na rin ako. Ano ba talaga ang hitsura ng asawa mo? Hindi mo ba gustong malaman? Ano naman ang silbi kung gusto kong malaman? Ni hindi ko nga siya makita ng personal. Hindi ba may marriage certificate ka? Buksan mo, malalaman mo agad. Nga pala, may marriage certificate ako. Sige na, buksan mo na. Malay mo, gwapo pala siya. Huwag na lang kaya. Maghihiwalay na rin naman kami. Ano naman ang kinalaman sa akin kung gwapo siya o hindi? Ay naku, ang dami mo namang sinasabi. Titingnan lang naman natin ang itsura niya. Ano ba ang dapat ikatakot? Diyos ko, Jiang Muyen, ang asawa mo ay si doktor ko. Ano? Ano ba talaga ako sa iyo? Kayo po ang mentor ko. Ano pa? Ano pa po ba? Wala na po. Siya pala talaga ang asawa ko. Ang asawa ng mentor na lagi kong hinahangaan, ako pala iyon. Narito na si doktor ko. Alam mo na ang relasyon natin. Jiang Muyen. Ngayon, isa lang ang gusto kong itanong sa iyo. Ano po ang gustong itanong ng mentor kay Dr. Giang, doktor ko? Napakabuting babae ng asawa ng mentor mo. Mahigit 1 taon ko na siyang asawa, pero sa dami ng paikot-ikot, hindi pa rin kami nagkita. Pero kahit ganoon, muli ko pa rin siyang minahal. Pero dahil sa kapabayaan ko, marami siyang tiniis na sama ng loob. Ngayon, gusto kong bumawi sa kanya. Sa tingin mo, papatawarin kaya ako ng asawa ng mentor mo? Patawarin mo na siya, patawarin mo na siya, patawarin mo na siya. Kahit bigyan mo lang ako ng 1 pagkakataon. Para dahan-dahan akong makabawi sa kanya. Papayag ka ba, Ayen? Kung ganoon, pansamantala, bibigyan muna kita ng 1 pagkakataon. Mentor, ibaba mo ako. Ayoko. Habang buhay na kitang hindi bibitawan. Antok na antok ako. Pagod na pagod kasi ako kagabi. 11:00 na. Ano ang gusto mong kainin sa tanghali? Ipagluluto kita. Gusto kong kumain ng tamha noodles. Sige, sabay tayong kumain. Hirap na hirap bago tuluyang gumaling ang katawan ni nanay. Bakit ayaw niyang manatili sa bahay? Pinipilit pa rin niyang lumipat sa labas. May sarili kasing barkada si nanay.
Gusto niyang makipagkita sa mga kaibigan para umakyat ng bundok, mag-ski, kung ano-ano pa. Natatakot si nanay na makaistorbo tayo sa kanya. Talagang may sariling mundo siya. Nga pala, unang beses kitang dinala rito. Ano ang pakiramdam mo? Pagpasok ko pa lang, medyo magulo ang tingin ko sa lugar na ito. Pero nang makita kong ikaw ang nasa tabi ko, pakiramdam ko, hindi na ganoon kahalaga ang paligid. Bakit ganyan ka na magsalita ngayon? Ganyan na paano? Ayaw mo ba sa paraan ko ng pagsasalita ngayon? Ayaw ko. Mas astig ka noong bagong dating ka sa ospital, malamig at sobrang kontrolado. Kung ganoon, bukas pagbalik ko sa ospital, ipapakita ko sa iyo ang pagkaastig ko. Tama na, bilisan mo nang kumain ng noodles. Medyo busog na ako. Kung ganoon, maglakad na lang tayo pa uwi para matunawan. Ano ang iniisip mo ngayon? Iniisip ko. Ang saya siguro kung habang buhay kitang makakasabay sa paglalakad ng ganito. Kung ganoon, habang buhay tayong maglakad ng magkasama ng ganito.